Hello po guys. Final part na po to. Lalagyan ko po to ng number 6B. Number 6B. I'm not so sure guys kung magkakaroon pa ng number 6C. Number 6B po ito. Final part ng ginagawa kong parang Bible verses din po ito. Crystal clear po ito. Ginawan ko po ng content itong pagbabalik talaga ng ating creator kasi napanood ko po ito sa isang dokumentary ng isang matuwid na mangangaral ng huling generation ng humanity natin. So parang nabanggit ko na po dun sa 1 to 5 na mga importanteng verses. Pilitin nyo pong umpisahan mula number 1 hanggang dito sa final part kasi napaka-vital po guys. So i-repeat ko lang po guys. So bali mangyayari po muna yung snatching, yung pong rapture. Tapos po susunod po doon yung 1,000 years na paghahari ng ating Panginoon kasama yung mga unang na rapture na mga nabubuhay at mga namamatay. Kasama po yun sa paghahari ng ating Panginoon. Hindi po dito sa lupa. Doon po sa place ng ating Lord Jesus sa itaas. So yung iba daw po nakakalat din dito yung mga chosen, yung mga Kristiyano na talagang ipinagmamalasakit ng ating Creator. Kaya po siya nag-iwan ng mga ganitong sequel, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasi para po hindi tayo madaya ng matinding deception na mangyayari, yung apostasy po sa huling generation ng humanity. Although, hindi pa naman po talaga matatapos itong mundong ito. Kasi matatapos po yung 1,000 years. Tapos po ng 1,000 years, start na po ng Great Tribulation. Pakakawala na po yung masama, yun nga pong si Satan. So, bali si Satan po, rebellion niya po yung final part ng Great Tribulation. Kasi nga po, magre-rebel na siya ng talagang todong-todo. Kasi nga po, kinulong siya ng 1,000 years eh. So, yan pong Great Tribulation, ang pagtatawid po nitong matuwid na mangangaral na to, yan po yung pinakamatinding parang revenge, parang rebellion ni Satan. So, apan po nangyayari yung na yan, mararanasan po ng mga taong nandito sa mundong ito yung talagang mga kakaibang pangyayari. So, pangarapin daw po natin talagang mapasama na tayo dun sa unang rapture, sa unang pag-agaw. Kasi pagkatapos po nun, di iba-ibang scheme po ang mangyayari talaga, mga parang talagang kumbaga sa po, kakilabot na mga pangyayari na. Siyempre, nandyan na po lahat talaga. Halos 1/3 of humanity mamamatay. Kasi dun po sa reigning na 1,000 years, marami pa pong ipapanganak, marami pa pong mamamatay, marami pa pong mabubuhay. Pero ang pinaka-context pong sinabi ng matuwid na mangangaral na to, kokonti na po ang mapapabilang talaga dun sa talagang mararapture. Kasi ang estimation po niya, sinabi ko na po sa part 1 and part 2, kung magkakaroon po ng 9 billion, 8.5 o 7.5 billion ng population ng buong mundong ito, 1 to 2% lang daw po talaga dun yung talagang kumbaga sa naglilingkod, nabubuhay para sa ating Creator. So parang ang unti lang po niyan. Ang rough estimation po nila 150 hanggang 75 million lang po. Rough estimation lang po yan sa pangkasalukuyang population ng mundo. Kasi nandun na po tayo sa 7.5 hanggang 8 billion population in all humanity ngayong generation natin. So marami pa pong possibilities talagang madadagdag kasi manganganak pa po. Hindi po talaga basta-bastang mawawasak agad tong mundong to Pati po yung pati po yung nasa itaas Kasi ang mangyayari po, di nangyayari na nga po yung Great Tribulation. Lahat po ng taong tumatangis, lahat po ng taong humihingi ng saklolo sa Panginoon ay dadayain po ng mga milagrong gagawin ng masama. Yung nga pong Antikristo, yung mga alagad po ni Satan ng masama. So kailangan po talaga magtumibay po tayo, guys. So pagkatapos daw po ng Great Tribulation, nung final part na, yung pinaka-climax na, maiksi lang po yun guys, maiksi lang po yun. Kasi malibang paiksiin at hindi paiksiin ng Panginoon yun, walang lamang maliligtas. Kaya paiiksiin po yan. Habang nagre-rebelde po si Satan, paiiksiin po ng Panginoon yung duration ng Great Tribulation na yun. Ay, salamat. Tapos po, sorry po. So, bali ang mangyayari po. So, guys, bali ganun nga po. Bali yung
Yung pagpapaliwanag po ng isang matuwid na mangangaral dito sa mangyayari talagang step by step ng pagbabago ng isang bagong era at pagpasok ng isang bagong era. So kapag ka po nangyari na yung 1,000 years na reigning ng ating Panginoong Hesus, hindi po yun talaga totally dito. Doon po yun sa itaas. Yun po ang kanyang ini-imply dun sa kanyang documentary na more than 1 hour. So, ang pagkaintindi ko po dun sa pagtatawid niya na yun ng documentary niya na yun, habang nandun po sa paghahari ng 1,000 years ang ating Panginoong Hesus, may mga nangyayari din po dito sa lupa. Dito din po naghahari yung mga naunang na rapture, yung iba. Parang ano po, meron pong nandun sa itaas, meron din pong nandito sa lupa. Ngayon, maglikom din po kayo ng mga facts and evidence na mga itinatawid ng mga pastor at mga legit na mga mangangaral ng huling generation natin para po pagtutugma-tugmain natin. Basta para po sa akin, ito po yung pagkakasunod-sunod. So, after po nung 1,000 years, guys, na nangyari na nga po yung unang rapture, diyan na po papasok yung rebellion ni Satan. Diyan na po magkakaroon talaga ng climax ng Great Tribulation. Although ngayon po, marami na ding nangyayari ngayon sa time natin na to. Pero kumbaga sa initial pa lang po yan. Para po sa akin na parang initial pa lang po yan. Parang mga intro pa lang po itong mga nangyayaring to. Yung po talagang pinakamatinding mga paglabas ng Antichrist, yung matinding mga persecution, yung matinding mga pestilence, yung mga matitinding mga calamities. Yun nga po yung ibubuhos na sunod-sunod ng mga anghel, yung cup, the wrath of our Creator, yung pong mangkok ng kanyang pagkagalit sa humanity. So, parang pagpapaliwanag po ng isang matuwid na mangangaral na to, yung pinaka-climax po talaga, yung pinakamatinding Great Tribulation nga po, mangyayari po yun kasi i-implement po yun ni Satan. Siya po ang parang siya ang creator ng Great Tribulation. Kasi pamula daw po sa umpisa pa lang naman, maninira na talaga tong wicked Siya po talagang umpisa ng paghiwa-hiwalay ng pamilya, pagkakaroon ng lahat ng kasamaan dito sa lupa. So, kaya din po yan ipapahintulot ng Panginoon. Kasi nga po magkakaroon na po ng purging, magkakaroon na po ng paglilinis. So, maliban nga pong paigsiin yung duration ng Great Tribulation, wala na pong lamang maliligtas. Kaya paiigsiin po yan. Tapos pagkadaka-daka po, pagkatapos po ng Great Tribulation yan, nangyari na po ang dapat mangyari, lahat-lahat. Doon na po bababa ang ating Lord Jesus. Magkakaroon na po ang mga patay daw pong nasa dagat, inilabas na ng dagat. Tapos yung mga nasa ilalim ng lupa, ilalabas na din po ng lupa. Parang magkakaroon na po talaga ng second resurrection. Parang yun na po yung pangalawang pagkabuhay na yung mga hindi nabuhay nung unang rapture, mabubuhay na po sabay-sabay na po, tapos sabay-sabay pong babaguhin. Tapos wala na po yung langit, wala na din po yung dagat. Tapos magdidilim po yung araw, walang kaliwa-liwanag. Saka po bababa ng maluwalhating pagbaba ang ating Lord Jesus. Doon na po mangyayari yun na po yung ating God the Father na po yung magkakaroon talaga ng final judgment. Kaya nga po, ang mangyayari, yung pong pinakapinali na yon, ang Ama po ang magi-implement nun. Kung anong oras, kung anong araw talaga, at kung kung umaga, kung gabi, kung madaling araw, bababa ang dakilang pagbaba ng ating Lord Jesus. Kasi yung una pong rapture, bumaba siya pero hindi pa po talaga sa nandito, hindi pa. Kasi nga po parang inagaw lang ng Panginoon ang mga first chosen, yung mga nauna po talagang na-rapture, buhay ka man o patay. So guys, sana po nakasunod kayo sa akin. Sana po ipagtiyagaan niyo pong umpisahan mula part 1. Bali ito pong part na to ay 6B. Kasi nga po talagang
pinagnilayan ko po ng halos 2 to 3 days tong documentary na to para po ma-analyze ko din ang pagkakasunod-sunod. Kasi nung una po talaga, ang pagkaintindi natin, Great Tribulation na talaga yung hinihintay natin eh. Kailangan pa po talagang mangyari yung 1,000 years reigning of our Lord